Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng buwan po ng October. Diba? Atin pong tinatalakay ang patungkol po sa pagiging mamuhay na merong katapatan. Diba? Celebrating God's faithful servant. Sapagkat kung ang Diyos ay tapat, dapat rin tayo ay tapat. Tama ba? Hindi pwedeng yung Panginoon mo ay hindi tapat, ay hindi ka rin tapat. Ang Diyos po ay tapat lagi sa atin. Hindi siya nagkukulang sa ating mga pangangailangan. May tanong po ako dito bago tayo magpatuloy. Kumusta po yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Pinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay. Diba? Kung ang ating mga magulang ay merong ipinagkakatiwala sa atin, dapat atin itong binibigyan ng halaga. Diba? Meron siyang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Diba? Dito po sa umagang ito, ating pong tatalakayin yung tungkol po sa gantimpala ng tapat na paglilingkod. Dito po sa Mateo chapter 25, inyo pong ating pong tatalakayin sa umagang ito. Tayo muna ay sandaling magsiyuko, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami yung binigyan ng panibagong buhay, binigyan ng kalakasan, binigyan ng pagkakataon na kami ay makapagpuri at makapagsamba at higit sa lahat makapakinig sa iyong salita. Salamat Panginoon sa umagang ito. Ito po ang isang madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam natin na sunod-sunod yung pangyayari na lindol. Diba? Sunod-sunod. Kahit noong pa man nang wala pa tayo sa dito, hindi pa tayo buhay, meron ng mga nangyayari na ganyan na earthquake, di ba? At sabi rin ng Panginoon sa kanyang salita sa Mateo 24, makakarinig kayo ng iba't ibang gera, makakarinig kayo ng mga bansa na kung saan ay nagkakagutom. At iba ay makasasa yung gera, hindi pa tapos ang gera sa sa Russia, sa Ukraine, sa Israel, sa Hamas, hindi pa tapos. Diba? Patuloy pa rin. Ngayon naman ay lindol ang yung sunod-sunod. Diba? Una sa Cebu, sa Baguio, sa Bataan, sa Davao. Itong nakaraan lang ay sa Soldang Kudarat, yung Zambales. Diba? Ito po ay parang nagbibigay ang Panginoon sa atin ng wake-up call na bilang kung talagang kinikilala mo na ikaw ay anak ng Diyos, meron siyang ipinagkatiwala sa iyo. Sapagkat darating ang panahon, lahat po tayo ay magbibigay sulit. Yan po ang sabi sa Romans 14 verse 12. So then everyone of us shall give an account to God. Bawat isa sa atin ay magbibigay ng pagsusulit. Sulit. Titingnan kung ano yung ating mga ginagawa habang tayo ay naghahantay sa kanyang muling pagbabalik. Tayo ba ay nananabik na sa pagparito ng Panginoon? Nananabik na ba tayo? Siguro hindi pa tayo nananabik, no? Kasi, ang tanong po, hindi pa tayo handa. Handa ka na ba humarap sa Panginoon? Kasi bawat isa sa atin ay magbibigay sulit Nagbibigay ng ginawa natin. Saan ba tayo hatulan ng Panginoon? Sabi po diyan, paano ba natin ginagamit ang ibinigay ng Diyos? Ano pong binigay sa atin ng Diyos? Una, yan, oras, panahon. Bawat isa sa atin ay merong oras. Di ba? Pare-parehas ang oras natin. Wala namang ibang oras, siguro iba-iba yung relos. May mahal, may mas mahal, may pinakamahal. Pero yung oras,
pare-pares pa rin. Walang iba doon. Kahit gaano pang kamahal ng relusyon, ganun pa rin ang oras niyan. Hindi nababago. Binigyan tayo ng Diyos ng oras, ng kakayahan o talento, at higit sa lahat binigyan tayo ng Diyos ng yaman o kayamanan. Bagamat hindi naman napakalaking pera, pero wala sa atin dito ngayon ang walang pera. Alam ko may pera kayo kahit paano. Hindi kayo nawawalan. Dahil ang Diyos ay tapat. Hindi siya nagkukulang sa atin. Ang problema lang kung ikaw ay tapat ba sa pinapagawa niya sa atin. Yan lang po yun. Kasi kung, sabi nga dun kung magbibigay ka sa Panginoon, subukin mo ako ngayon, kung di ko bubuksan ang durangan ng mga langit at pinto at ibubuhos ko ang masaganang pagpapala na hindi na ninyo masapo dahil sa dami, dahil sa tapat ng Panginoon. Yan po yung binigay sa atin ng Panginoon na oras, yung ating kakayahan, yung ating yaman. Balik na po tayo sa ating talata po sa Mateo 25:14 to 30. Ayan, ito na po yun. Sabi po dyan, sa ating text sa umagang ito, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. O, di ba? Maliwanag. Ari-arian. Ibig sabihin, bawat sa atin, meron tayong ari-arian. Ibig sabihin, tayo lang ay mga katiwala. Hindi talaga tayo ang may-ari. Katiwala lang tayo. Tigahawak ba? Di ba? Iba yung owner sa steward. Di ba? Magkaiba yun. Yung owner yung may-ari. Yung steward, yun yung pag-ingat. Ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Anong ginawa niya? Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Ano makita nyo dyan? Iba-iba yung binigay sa kanila na talent o talento, yung bag ng pera. Kasi ginto di ba? Hindi ka tulad sa mga, di ba, ibinibigay nila sa mga yung bagbag na pera. Di ba? Ibibigay nila sa mga mga politiko. Dito makita po natin dito na iba-iba yung binigay sa kanila. Ayon sa kanilang kakayahan. Kaya, huwag tayong magnasa ng mas malaki kasi hindi bibigay sa iyo ng Diyos yan dahil hindi mo kayang pangasiwaan. Hindi mo kayang Baka kung ibigay sa iyo ng malaki, baka bili ka dito, bili ka doon, bili ka ng marami kang bibilin, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Tama ba? Hindi yun ang gusto ng Panginoon na bilin mo. Kaya ano ba ang ibig mo sabihin nito mga kapatid, na ang ating Diyos ay nagbigay sa atin ng iba't ibang talent o kakayahan. Diba? Ano yung mga talent? Nandito po sa 1 Corinthians chapter 12, Romans chapter 12, na doon po yung iba't ibang klase na kaloob, na talento. Andun yung pagkakaloob, pagtulong, yung pagtuturo, yung paglilingkod. Pero wala dun yung paglilingkod na nakaupo lang Bisaya lingkod di ba? Wala po yun. Kasi iba't iba yung kakayahan na binigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Isa binigyan ng marunong kumanta, marunong magturo, marunong iba-iba na kakayanan na binigay sa atin ng Panginoon. Na dapat po natin, anong dapat natin gawin? Dapat po natin gawin at gamitin. Yan. Ngayon, paano ginamit ng alipin ang ipinagkatiwala sa kanila? Una, ano sabi niya sa verse 16? Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon, kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Yan siyang agad aksyon. Ikaw, pag may pera ka kagad, anong una mong iniisip bilhin? Cellphone.
hindi pagkakakitaan. Di ba? Ito, anong ginawa niya? Pinang-negosyo niya. Kaya maya tayo kung binigyan tayo ng pamahalaan ng pangnegosyo, kaso hindi natin ninegosyo. Ano nangyari? Yung pangkatiwala sa atin. Kaya hindi na tayo umulit dahil hindi tayo naging tapat sa ipinagkatiwala sa atin. Pa? Pero kung naging tapat ka sa pinagkatiwala sa iyo ng Diyos o ng government, bibigyan ka pa rin. Eh hindi mo ginamit ng tama, tigil na. Kasi hindi ka marunong gumamit na pinagkatiwala sa atin. Ganun din ang Panginoon. Kaya anong ginawa dito ng nakatanggap ng 5,000 piso sa laping ginto? Siya ay kumita, nadagdagan, dumoble, tumubo. Kumusta po yung ating mga talent sa Panginoon? Yung ating binigay sa atin ng Panginoon ng talento. Tumutubo ba? Ibig sabihin nito, yung talento na bigay sa atin ng Panginoon ng paglilik para sa Kanya, ito ba ay na-enhance? Habang tumatagal, ano yan para gumagaling ka. Di ba? Gumagaling ka habang ginagamit mo yun. Pero kung hindi mo ginagamit yung binigay sa'yo ng Panginoon, yun ay maaaring mawala na, wala na. Hindi mo na magagamit. Di ba? Parang parang isang bagay o isang kutsilyo na hindi mo hinahasa. Ano nangyayari sa kutsilyong hindi kinahasa? Pupurol. Ganun din tayo. Pag hindi natin ginagamit, ganun na mangyayari sa atin. Pupurol. Hindi na tayo tatalim. Kaya kumilos agad yung nakatanggap ng 5,000 salaping ginto. Hindi na siya kagad. Hindi siya nagbaliwala. Hindi niya binaliwala yung ipinagkatiwala sa kanya. Diba? Pangalawa, ano pa yung pangalawa? Ginawa rin niya ang ginawa ng unang binigyan. Ang ginawa niya sa verse 17. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Yung tumubo rin. Kasi ginawa niya yung ginawa ng naunang binigyan ng 5,000 pisong ginto. Ginawa niya rin. Ginaya niya. Dahil alam niyang tama yun Kaya dapat hindi tayo mainggit kung may talento yung ating kapatid sa Panginoon. Kasi meron ka rin. Meron ka rin talento. Ang tanong, nakita mo na ba? Kung nakita mo na ba, ginamit mo na ba yung talento na binigay sa iyo ng Panginoon? Kasi hindi lang tayo tuwing linggo. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw ng buhay natin yan. Tayo naglilingkod sa Panginoon. Yan po yun. Di ba sabi nga ng Panginoon, ano man ang ginagawa mo sa 1 Corinthians 10:31, ano man ang kinakain mo, ininom mo, bibigyan mo ng luwalhati ang Panginoon. Bibigyan mo siya ng karangalan. Kaya nga, ang katutuwa nga yung sinabi ng Panginoon Kristo bago siyang patayin, sabi niya sa John 17 verse 5, sabi niya, Panginoon, aking Ama, ako ay iyong parangalan sapagkat natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kamusta po tayo? Na pag tayo ay malapit na pong pumanaw, di ba? Masasabi kayo natin sa Panginoon, sa ating Diyos, Panginoon, natapos ko na yung pinapagawa mo. Kaso naghihingalo ka na, hindi mo pa nagagawa Diba? Masakit, diba? Pero yun ang totoo. Kaya sabi ng Panginoon ni Pedro sa 1 Peter 4:10, sabi diyan, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahan tinanggap ng bawat isa sa inyo. Yan. Gamitin raw natin yung ibinigay sa atin ng Panginoon na iba't ibang kakayahan na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya kung atin titinan yung hindi ko po nasulat dito, sa 1 Corinthians chapter 12, makikita nyo doon yung iba't ibang uri ng mga kaloob. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1, hindi ko na po nailagay dyan, hanggang verse 1 po,
hanggang 7 o hanggang 8 to. Now concerning spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant. You know that ye were Gentiles carried away unto this dumb idol, even as ye were led. Wherefore I give you to understand that no man speaking by Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but the Holy Ghost. Verse 4. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operation, but it is the same God, which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Ayan, di ba? Talagang ibinigay sa atin yung mga gift na yun, mga kapatid, sa Panginoon, para sa ating kapakinabangan. Bawat isa sa atin. May pakinabang po yung kaya binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya, ang problema po, dito po sa pangatlong binigyan ng gantimpala, ano pong ginawa niya? Anong ginawa niya? Wala siyang ginawa. Anong ginawa niya? Uupo-upo lang. Mamaya malapit na uwian. Linggo may uwi na ako. Di ba? Sabi dito, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Ganyan ba tayo? Tinago ba natin yung ating talent? Tatago ko na sa baul para hindi ko na magamit. Diba? Ano mangyayari kung itatago mo? Ano po nangyari? Tinago niya yung binigay sa kanya, pinagkatiwala, tinago. Hindi tumubo. Diba? Ano po ang naging resulta, mga kapatid? Diba? Ano yung magiging resulta nun? Ano po magiging nun? Walang tubo eh. Hindi na tinago niya eh. Hindi naman pwede tumubo yun. Pwede tutubo. Hindi naman, hindi naman buto ng prutas yun o pero kung buto, tutubo yun, di ba? Kaso hindi ginto, hindi tutubo yun. Kaya, ano po ang nangyari? Ano po ang magiging resulta sa gumawa at hindi gumawa, di ba? May resulta po yun. Tingnan po natin ang resulta ng gumawa. Yan, gantimpala ng tapat na paglilingkod. Ano po ang nangyari dyan? Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto. Kaya, yan, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga, samahan mo ako sa aking kagalakan. Ano bang nangyari ito sa kanila? Yan. Siya ay nakatanggap ng papuri, 'di ba? Sige, matutuwa matutuwa yung pinagkatiwala yung nagtiwala sa iyo. 'Di ba? Kung naging tapat tayo sa ibigay sa atin ng gobyerno, matadagdagan pa sana 'yon. Kasi matutuwa, galing to Tumubo yung tinulong ko na ayuda. Pero hindi tumubo. Natigil tuloy. Yan po yung mangyayari doon. Ano pa? Ano po nangyari? Pagbabahagi ng kagalakan, di ba? Kasi masaya. Celebrate tayo. Dahil kumita tayo di ba? Kasi ano po pangalawa? Promotion. Di ba? Siya ay pinromote. Di ba? Walang pinag-iba sa mga kumpanya, di ba? Sa company. Kung ikaw ay tapat na nagtatrabaho sa company, ay talagang ipopromote ka. Pero kung wala kang ginagawa, pakuya-kuya ka lang, wala, hindi ka mapopromote.
Baka maano ka pa, ma-demote. Di ba? Kaya sasabihin mo, tagal-tagal ko na dito, bakit siya bago lang na-promote kagad? Tanungin mo sarili mo. O, di ba? Tanungin mo. Kaya ano po ang nangyari dun sa hindi po naging tapat na alipin? Ano po nangyari sa kanya? Ayan. Bunga ng di tapat na paglilingkod. Ano po ang nangyari? Ayan. Siya po ay kinondena. Sabi sa verse 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y maigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo iniyasik. Natakot po ako kaya't ibinaong ko sa lupa ang iyong salaping ginto, ito na po ang iyong salapi. Walang tumubo. Kasi hindi man lang niya hinulog sa bangko. Di ba? Kung hinulog mo sa bangko yon, may tubo. Di ba? Kasi hindi sa bangko sa lupa. Hindi tutubo yun, hindi naman buto yun ng ano eh. Di ba? Walang tubo. Kinalawang o ano mangyayari doon. Kaya ano pong ginawa sa kanya? Ano pong ginawa sa kanya, mga kapatid? Tingnan natin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko iniyasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. O, di ba? Di ba? May tubo kung nilagay mo sa bangko. Verse 28. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibinigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakauting nasa kanya, ay kukunin pa. Diba? Kaya, kumusta po ang ating mga talento sa Panginoon? Nakita nyo na ba? O hindi pa nakikita hanggang ngayon? Nakakaya sa Panginoon na yung talent na binigay sa iyo ay hindi po ba ginagamit. Dahil, anong abang talento ko? Umupo lang? Diba? Iba-iba ang talent natin, mga kapatid. Kaya, sikapin yung alamin at ipaggamit sa Panginoon para hindi kalawangin. Verse 30, sapagkat ang mayroon pa, ibibigyan pa. Kita nyo? Yung sa kanya, na hindi niya ginamit, kinuha pa sa kanya. Ano nangyari? Di wala na siya. Wala na siya. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Diba? Ano mangyayari sa iyo pag ikaw ay gano'n na ang sitwasyon mo sa buhay? Wala ka na nga, kinuha pa. Wala na talaga. Kasi talagang mangyayari sa'yo, ganito mangyayari sa'yo. Talagang, iiyak ka. Tama ba yun? Iiyak ka. Talagang, hindi mo alam ang gagawin mo. Di wala ka naman kasing ginawa eh. Kaya, yan po yung mga kapatid sa Panginoon. Kumusta po yung ating mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Diba? Matagal na tayo, kasi nang tumanggap tayo sa Panginoon, binigyan tayo ng Panginoon ng Holy Spirit at binigyan tayo ng mga kaloob, spiritual na kaloob, para gamitin natin. Diba? Sabi nga dun sa 1 Corinthians 12, saka sa Romans 12, kung ikaw ay masaya ka sa pag-ibigay, gawin mo. Kung masaya ka sa pagsisilbi, gawin mo. Kung masaya ka sa pagtuturo, gawin mo. Kung masaya ka sa pag-encourage, gawin mo. Diba? Sabi doon. Pero wala eh. Hindi natin alam o hindi mo lang inaalam. Kasi merap yung alam mo na may gift ka, kaso hindi mo inaalam. At ayaw mong, kung alam mo na, ayaw mo namang gamitin. Ano pang silbi nun? Di ba, baliwala? Kaya ano po ang ating maging dito, conclusion, mga kapatid? Yung una po, ginamit mo ba ang binigay na talento? Ayan. Binigay sa iyo, ginamit mo ba? Ginawa mo ba ang nang may katapatan? Diba?
Ginawa mo ba yung talento na binigay sa ng Panginoon? Tapat ka bang ginagawa yon? Masaya ka ba na ginagawa yon? Kasi kung ang iba ay hindi gumagawa, hayaan mo sila kasi Diyos, mananagot naman sila sa Panginoon, hindi naman ikaw ang mananagot para sa kanila. Gamitin mo yung binigay sa iyo ng Panginoon. O kaya ano pong ating aplikasyon mga kapatid? Sabi po dyan sa ating aplikasyon, ibinigay ng Diyos ang ating oras, mga kaloob at yaman ayon sa ating kakayahan. At inaasahan niyang gamitin natin ito ng matalino hanggang sa kanyang pagbabalik. Diba? Ano sabi sa Pahayag 22 verse 12? At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gatimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Wala pong pinakaiba to sa sa eskwelahan, 'di ba? Sa graduation. Lahat gagraduate. Pero hindi naman lahat may medal. Tama ba? Yun lang ginawa yung kanyang best sa pag-aaral. Yung merong summa cum laude, magna cum laude, 'di ba? Yun yung mga ano eh. Kaya lahat tayo pupunta sa langit. Pero hindi lahat tayo may reward. Di ba nakakaya sa Panginoon? Pupunta ka sa langit, wala kang dalang bibigay sa Kanya. Bibigay mo certificate lang ng kaligtasan. Wala kang medal. Di ba? Nakakaya, di ba? Pero kung sabi dito, ibibigay ng Panginoon ayon sa Kanyang ginawa. Yun po yun. Ayon sa ating mga ginawa sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kumusta po tayo sa ating mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Kaya nga dito na ko lang po yung isang verse po dito sa 1 Corinthians chapter 3. Sabi dito sa verse 13. 1 Corinthians 3:13. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. O, diba? Yung mga ginagawa natin mga kapatid dito sa mundo, dadaan sa apoy. Kung ito'y masunog, sabihin yung ginagawa mo sa Panginoon ay hindi tapat. Pero kung gumagawa ka ng tunay, tapat, at dumaan ito sa apoy, ito ay hindi masusunog. Pero sabi dito, tayo pa rin ay ligtas. Makakarating tayo sa langit. Wala nga lang tayong reward. Diba? Nakakahiya sa Panginoon. Kahit sa ating mga magulang, diba? May iya ka kung wala kang medal na ipapakita sa kanila. Kaya, kamusta po tayo mga kapatid? Kamusta po yung oras, yung yaman, yung talento na mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Bawat isa sa atin na ihaharap sa Kanya. Kaya, ito po, hindi po ako nananakot ha. Ito po yung salita ng Panginoon na dapat po nating gamitin yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Huwag natin sayangin. Habang tayo may lakas. Di ba? Ano yung kanta? Kailan pa kaya ibibigay ang buhay at buhay mo sa Kanya habang ikaw ay may lakas pa. Kasi kung kayo uugod-ugod na, tapos malabo na mata mo, makakapaglingkod ka ba nun? Makapaglingkod ka ba? Hindi na. Dapat habang may lakas ka, gamitin mo. Di ba sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12, alalahanin mo ang Diyos habang ikaw ay malakas pa. Pagdating ng panahon na ikaw ay malabo na mata, nanginginig na yung tuhod, ano pa? Mahina na, ay may rabang ka na maglingkod sa Panginoon. Kaya habang may lakas tayo mga kapatid, gamitin natin yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo po yung manalangin.
Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita naming na pakinggan sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, na kami ay nagpapasalamat na kami iyong niligtas at binigyan ng banal na Espiritu at binigyan higit sa lahat ng mga kaloob. Iba't ibang uri ng kaloob na inyo pong ipinagkatiwala sa amin. Kaya, O Diyos, kami inyong gabayan, tulungan kami na aming hanapin ang aming pong kaloob na ito. At kung ito ay aming mahanap, ito ay aming gamitin sa iyo para po sa inyo pong ikalulugod, ikatutuwa. At para rin po sa bawat sa amin na talagang kami ay maglingkod na may katapatan, maglingkod na may kasiyahan, maglingkod talagang tunay na paglilingkod at hindi napipilitan. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, habang kami ay nag-aantay sa iyong muling pagbabalik. Alam po namin na ikaw po'y babalik at babalik na hindi po namin alam. Kaya, O Diyos, kami inyong gabayan, tulungan na talagang gamitin na namin sapagkat kung kayo man ay dumating, kami ay hindi mahihiya na kami gumagawa sa iyo, sa iyong ubasan. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.